Proverbs chapter 3 verse 1 to 13. In fact, marami na po tayong mensahe narinig dito sa salita ng Diyos, no? Basahin po natin muna ng salitan, no? Hanggang 13. Ang sabi ng verse 1, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee, bind them about the neck, write them upon the table of thine heart. Shall thy find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not thine own understanding. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. To thy navel. Honor the Lord with thy substance, with thy first fruits of all thy increase. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Sabay-sabay natin basahin ang verse 13. Happy is the man that findeth wisdom, man that getteth understanding. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkabasa ng mga salita. Salamat po sa fellowship. Salamat po sa mga testimonies na aming narinig. Pagpalay mo po, Panginoon, ang mensahe na aming marinig. Pagpalay mong lingkod, I'm nothing, O God, without your power. Thank you for our great service kanang maga. Thank you, Pastor Alan, for using him mightily. Padalan kami ng revival, Panginoon, kaninang umaga. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabi ay patuloy kami na pagpalain niyo, Panginoon, mula sa inyong mga salita, Panginoon. Punuin mo kami ng pagpapala, Panginoon, sa gabing ito. Holy Spirit of God, send your power to thy servant and make my blessing to the brethren tonight and give us attentive heart, attentive spirit this evening, O God. And forgive our sins, cleanse our heart, and Holy Spirit, empower the servant, O God. I'm nothing without your wisdom and power. Put the words I'm going to say, to speak tonight, O God. Give me wisdom, understanding of thy word, O God. Help me to expound thy word and we apply this unto wisdom. Forgive our sins and all these things we ask. In Christ Jesus' name, Amen. Praise God, Amen. Tayo po muna ay maupo. Amen. Ang title na mensahe natin ngayon ay How to Get More Blessing from God. Amen. How to get more blessing from God. No. Alam ko, tayo ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Pero ang layunin ng Diyos ay lalo po tayong pagpalain. Kaya may nakalagay dyan, how to get more blessing from God. Alam ko, ang iba sa atin ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Naka-enjoy na sa mga pagpapala ng Panginoon. Amen. And tandaan natin, ang blessing ng Diyos ay hindi lang po mga material na mga bagay. Amen. Ang blessing ng Diyos ay marami tayong mga spiritual din, mga blessing ng Panginoon. Yan po ay ang mga blessing ng Diyos ay hindi po kayang palitan anumang salapi. Wala pong katumbas ang blessing ng Panginoon. Amen. Sa mga bagay na higit sa lahat spiritual. Kaya lagi kong sinasabi, ang blessing ng Diyos ay hindi lang material. Amen. May blessing ang spiritual, may blessing emotional, may blessing physical. Marami pang blessing ang Panginoon sa atin. Amen. No, dito po makita natin sa Proverbs chapter 3, ay kung babasahin natin ay marami tayong makikitang blessing dito. No. Sa ating introduction, hindi lang po ang pinag-usapan natin ay financial blessing or material blessing. Dito po makita natin, ito ay mga spiritual blessing na money cannot buy. Amen. Nakita natin sa verse 1 pa lamang ay blessing na. Pag minasa natin ang verse 1, ang sabi diyan, My son, forget not my law. My son. May word na son is a blessing. You are the son of God. We are the children of God. We are a child of God. It is a great blessing. That is a spiritual blessing, mga kapatid, na walang kapalit, kapatid, na tayo ay naging anak ng Diyos. Amen. No? We are the son of God. Amen. Tayo ay anak ng Diyos. Amen.
Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen. John 8:44, you are the father of the devil. Amen. Salamat sa Panginoon, tayo naligtas. Bago tayo naligtas, tayo ay anak ng dyablo, pinaglaruan ng dyablo, kapatid, ang ating buhay. Amen. And praise God, dahil tayo ay naligtas. Amen. Yung iba sa atin ay inaayawan na ng dyablo. Amen. Nagsawa na ang dyablo, pero salamat, tandagpuan tayo ng Panginoon. At tayo naligtas, at tayo naging anak ng Diyos. We are the son of God. Ano yung word na blessing? My son. Na mayroon tayong personal na relasyon sa Panginoon. Amen. My son means, speaks of relationship. The relationship of Solomon and David. Si David ay anak ni Solomon. Nasabi ni David, my son, forget not my law. Yan ang sabi ng kanyang ama. Anak, huwag mong kalimutan. Anak, my son. He addressed son. Amen. Anak ng Diyos. Praise God. We are a child of God. Amen. Tayo anak ng Diyos. Amen. John 1:12, as many as receive Him, to them will be power to become sons of God. We are a child of God. It is a great blessing. Amen. Na tayo naging anak ng Diyos, tayo ay mayroong eternal security, mayroon tayong katayakan ng langit at buhay na walang hanggan. Kasi hindi lahat ng tao ay punta sa langit. Amen. Mayroon na pupunta sa impyerno. Ang anak ng dyablo, sigurado yan. They are destined go to hell one day. Amen. Ang sabi ng Revelation 21 verse 8, but the fearful, the unbelieving, the whoremongers, sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire with brimstone, which is the second death. Amen. Yan ang second death. Yan ang kamatayan nating kaluluwa. Amen. Salamat po. Tayo naging anak ng Diyos. Amen. Our name is written down in heaven. Ang sabi ng ng Revelation 20 verse 15, for whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Salamat ang pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Ang sabi ng Luke chapter 10 verse 20, rejoice because your name is written down in heaven. Amen. Pag nakasulat na yan, kapatid, kailanman, hindi na yan buburahin ng Panginoon. Amen. Once you are saved forever. Amen. Salamat sa Panginoon. And one day, we will go to heaven. And that is our hope. Amen. Na mayroon tayong pag-asa. Ang pag-asa natin, hindi dito sa lupa, sa material blessing, kapatid. Praise God, mayroon kang material blessing. Pero hindi yan nakatuon, kapatid, ang blessing ng Diyos. Kasi hindi yan ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin doon sa buhay na walang hanggan. Amen. It's a blessing. We are a child of God. Amen. Forget not my law. Amen. Praise God. We have the Bible. Mayroong mga prinsipyo. Amen. Mayroon tayong principle na ating natutunan. May mga commandments ang Diyos kung paano tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Verse 1. Praise God. Mayroon tayong Biblia. Meron tayong simbahan na kung saan kayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Praise God. Amen. Every time you come to this church, you hear Bible. Amen. The Word of God. The very Word of God. The book of the law. Amen. Doon ang sekreto na tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Joshua 1:8, but the book of the law shall not depart of thy mouth. Thou shalt meditate therein. Thou shalt meditate day and night. Amen. And thou shalt have prosperous and good success. Amen. Tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Ito po, salamat sa Panginoon, mayroon tayong salita ng Diyos na kung paano natin makuha ang blessing ng Panginoon. In fact, tayo ay pinagpala na ng Diyos. Hindi lang tayo ay pagpalain pa ng Diyos, tayo ay pinagpala na ng Diyos because we are a child of God. Think about, you are a child of God. We are the son of God. Amen? Di ba blessing yan? Ay kung anak ka ni Ayala, blessing. Amo mo lang nga si Ayala. Amen. Yung anak ni Pastor Alan, ang amo niyan ay si Ayala. Amen? Kaya napansin niyo si Pastor, iba-iba kotsin yan. Kasi ang anak niyan, ang amo niyan ay kay Ayala. Nagtatrabaho. Amen? Isipin mo yan. Nagtatrabaho lang yan. Ikaw, ako, anak ng Diyos. Nagtatrabaho lang, pinagpala na. Lalo na ako, ikaw, anak ng Diyos. Amen.
We are the son of God. Amen. We are the son of the King of Kings, the Lord of Lords, the owner of everything. He owns everything. In Proverbs 24 verse 1. Amen. Sa Kanya ang lahat ng bagay. Amen. Yan ang Diyos natin. Amen. Kaya ang sabi ni Solomon, ni Solomon sa Book of Proverbs, my son. Amen. Na tayo mayroong personal na relasyon sa Panginoon. Amen. Tayo anak ng Diyos. Amen. Blessing na po yun na tayo anak ng Diyos. Naging anak ka ng Diyos. Naging anak ako ng Diyos is a blessing. Bakit? Kung hindi ka anak ng Diyos, mga kapatid, nandito ka ba ngayong gabi? Nasaan ka kung hindi ka anak ng Diyos? Amen. Naranasan natin how many years, kapatid, na tayo naging anak ng Diablo, kapatid. And praise God, natagpuan tayo ng Panginoon. And now, we are the son of God. We are the child of God. Amen. Saan ba tayo ngayon? Alam mo, mga kapatid, kung hindi tayo anak ng Diyos, saan tayo ngayon? Amen. Saan tayo ngayon? Oo. Kung hindi tayo sa kulungan, na sa drugs tayo ngayon. Drug poser tayo ngayon. Drug user tayo ngayon, kapatid. Oo. Iisipin mo, nag-jail ministry kami last week, ano? Napunta sila JB doon sa jail. 160 inmates. Dati 120. Iwan ko sa CIDG. Ilan kayo sa CIDG? Itong week, nag-press din doon sa CIDG. 60. CIDG. Maliit lang po yung nakulungan. Yan po ang mga sa intelligence yan. Iba naman nakulungan yan. Intelligence yan. Amen. CIDG. Oo. Kaya salamat, tayo naging anak ng Diyos. Isipin mo, kung hindi tayo anak ng Diyos, pwede tayo pupunta dyan. Amen. Oo. Yung ating na funeral service last Saturday, oo, ang asawa, ang babae, sa kulungan ng babae. 6 years ang hatol. Amen. Ang asawang lalaki, nakakulong din at nakalaya na. Ay, makita natin, kawawa ang mga bata, kawawa ang mga pamilya, kapatid. Kaya salamat, mapalad kayo, no, mga anak, na ang mga magulang niyo ay dito sa gawain ng Panginoon. Amen. Mapalad tayo, mga kapatid. Kaya nga, blessing na po tayo, na tayo ay anak ng Diyos. Amen. Marami pa tayong mga blessing ng Panginoon. Oo. Mayroong pa tayong salita ng Diyos, the book of the law. Amen. Dito natin malaman ang prinsipyo ng Diyos, na dito tinuturo sa simbahan ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. The precept. No? Saan natin makita yan? Sa 119 verse 4. Tingin tayo sa 119 verse 4. Naaral namin ito sa Mentoring Men. Ito ang pinaka-verse namin. 19 verse 4. Tama ba yan? Thou hast commanded us to keep thy precept diligently. Amen. Thou hast commanded us to keep thy precept diligently. Anong precepts? Yung salita ng Diyos, the word precept means instructor and teacher. Huwag mawala sa atin ang pagtuturo ng salita ng Diyos diligently. Amen. Pakinggan natin ang mga turo ng Diyos diligently, ang kanyang mga instruction. Yan po ang precept. Para makuha pa natin ang more blessing from God. In verse 1 pa lamang yan. Amen. Ang ating pinag-usapan. Blessing na mayroon tayong book of the law, the precept. Keep thy precept. Ibig sabihin, sundin natin ang mga turo, instruction ng Panginoon. Kaya wala nang ibang institution na nagtuturo ng precept. Walang iba, kundi ang simbahan. Amen. Kaya mapalad kayo na mayroon tayong simbahan na nagtuturo ng precept, ng instruction, ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? Daan natin. Sundin natin ang commandments ng Panginoon, pagpalain tayo ng Panginoon. Marami pang blessing ang Diyos sa atin. Amen? Introduction pa lamang ito ng blessing, how to get more blessing. Mga kapatid, more blessing. Bakit? Tayo ay pinagpala na.
Paano pa madagdagan ang mga pagpapala ng Diyos na lalo pa tayo pagpalay ng Panginoon? Makita natin, tayo anak ng Diyos, blessing na. And verse 2, the length of days. The length of days. And long life. Binigyan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay. Amen. Yung na-funeral service natin last Saturday, 2 Saturday ago, ilang taon yan? 12 years old. 9 years old na matay na. Praise God. Ay more than 60 ka na. You are still alive. You are 70 na. You are still alive. Si Nanay Bering, 80 ka na, Nay? 82 na. Still alive. What a blessing. Yan ang sabi ng verse 2. Length of days. Pinahaba pa ng Diyos ang ating buhay. Blessing na yan, kapatid. Bakit? Maraming natulog, hindi na gumising. Maraming nagising, hindi na nakatulog. Namatay na. Sa kabaong ng sunod na tulog. Praise God, we are still alive today. Amen. Ano pa dyan ang blessing ng Panginoon? Peace shall be add today. Aba, dinagdagan pa ng Diyos. Binigyan ka pa ng kapayapaan, kapatid. Isipin mo yan, kapayapaan. Amen? Oo. Binigyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Amen? Kahit may problema ka, mapanatag ka, masarap pa rin ang tulog mo. Maraming mga tao ngayon hindi makatulog. Walang kapayapaan. Praise God, kahit marami kang utang, babayaran, maraming naniningil, ay natutulog ka pa rin. Ang hindi makatulog, yung maniningil. Yan lang. Pero salamat sa Diyos. Amen. Basta mahalaga, mapayapa ka, kapatid. Hindi mo kayang bayaran, kapatid. Yan po ang blessing ng Panginoon. God give you peace of mind. Add today. Dinagdagan ka pa ng kapayapaan. Amen. In verse 4, makita natin, nandyan pa rin ang pabor ng Diyos sa atin, kapatid. Find favor and good understanding. Maraming blessing ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya kung isa-isahin natin ang blessing ng Panginoon, napakarami. Amen. Dito sa verse 8, blessing din ito ng Panginoon. It shall be health to thy navel. Binigyan ka pa ng Diyos ng kalusugan. Amen. Marami na namatay ng COVID. Amen. Hindi po excuse na ikaw ay pastor. Preacher, marami pong mga pastor, mga kasama naming pastor, mas bata pa sa amin na matay na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay, naglilingkod ako sa Diyos, matapat ako sa Panginoon, hindi pa ako mamatay kasi may purpose pang Panginoon sa akin. Pero pag sinabi ng Diyos, finish or unfinished, pass your paper, wala natin magagawa. Hindi natin pwede sabihin, ay, Panginoon, hindi pa natapos yung building namin, Panginoon. Bigyan mo kami muna ng pagkataon. Hindi pa kami natapos ang project. No. Praise God. Binigyan tayo ng Diyos pa ng kalusugan. Amen? Oo. And marrow to thy bones. Amen? And marrow to thy bones. Binibigyan ka pa ng kalakasan ng Panginoon. Amen? Kahit hirap ka na maglakad, at least nakaglalakad ka. Kahit nahirapan ka pa maglakad sa hagdan, at least nakapaglakad ka pa. Kasi binibigyan ka pa ng Diyos ng kalakasan. Si Pastor Alan, mahirapan na yun maglakad. Oo, lalo na yung akyatin. Oo, yung hagdan, oo, mahirapan na siya. Oo. Kasi wala na yung marrow doon. Yung langis sa bones na wala na. Eh salamat, may langis ka pa dyan sa iyong buto. Yan ang marrow to thy bones. Pag wala ang marrow to thy bones, wala nang langis dyan. Oo. Yan na. Anong tawag yan? May tawag yan eh. Oo. Yung uric acid yung isa dyan eh. Oo. Yung isa, amino acid. Yung amino acid yan. Yan ang reverse ng uric acid. Amen. Pag marami kang uric acid, yan, hindi ka makapaglakad na. Kaya ang binibigay sa atin ng Diyos, amino acid, na yan po ang naglalangis doon sa ating bones, marrow. Kaya ikaw ay malakas pa. Naglalakad ka pa. Praise God, amen?
Yan ang mga blessing ng Panginoon na dapat nating malaman. Marami pong blessing ang Panginoon sa ating kapatid. Oo. Na tayo ay buhay pa. Yan po ang blessing ng Panginoon. Amen? Yan ang dahilan, mga kapatid. No? Ang ating pag-usapan, how to get more blessing from God. Amen? How to get more blessing from God. Amen? Paano natin makuha ang susi ng Panginoon? Ng blessing ng Panginoon? Makita natin, i-review natin ulit, Malakay chapter 3, verse 9. Amen? Anong sabi dyan? Basahin natin ang Malakay chapter 3, verse 9. Minsan, tinatamad na tayo magbasa nito. At ayaw nating basahin. Yung iba sa atin ay may nakatupi na. Yung iba sa atin ay napunit na. Amen. Ano sabi niya ng Malakay chapter 3, verse 10? Bring all the tithes into the storehouse. Amen. Ano po mauna natin makita, kapatid? We should know. Yan ang number one point natin. We should know the principle of tithing. Amen. The principle of tithing. Know the principle of tithing. Dapat nating malaman ang prinsipyo ng tithing. Anong tithing? 10th part belongs to God. Amen. In Leviticus, ay sa Malakay chapter 3 verse 10, bring all the tithes into the storehouse. Amen. Yung tithes means 10%. Amen. Ang spelling ng tithes, T-I-T-G-H. Di pala? T-H-E-S. Hindi yung T-I-G-H. T. Bring all the tithe. Iba yun. Yung tithes maluwag. Bring all the tithes. Yan. Tithes. Yan ang pronouns. Hindi yung bring all the tithe. Nakasara. Amen. Yan ang utos ng Panginoon. Bring. Amen. Dalhin. Kaya nga mayroon tayong pananambahan. Kaya nga, inutos ng Panginoon sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Para ano? Dali natin ang ating mga ikapo sa simbahan. Amen? Oo. Okay naman yung nagdijikas ka, nagpapadala ka sa bangko. Praise God for that. Pero ang sabi ng Biblia talaga, bring all the tithes. Kasama ka. Ikaw talaga magdala. Amen? Biro mo yan, nagdala ka na ng tithes, nakarinig ka pa ng mensahe, nakapag-fellowship ka pa, nakaawit ka pa, marami ka pang blessing, uwi ka, masaya ka pa. Hindi ka lang nagdala ng tithes, kundi marami ka pang dalang blessing ng Panginoon. We should know the principle of tithing. Dalhin mo lang yan, kapatid, yan ang sekreto. Makuha mo ang marami pang blessing ng Panginoon. Amen? Yan ang prinsipyo. Know the principle of tithing. No? Para ano? Ang sabi dyan, dyan rin ang prinsipyo, no? Principle of tithing. Know the principle of tithing. Nandyan na rin sa verse 10. Para ano yan? Anong purpose? Bakit dalhin natin ng tithing? Nandyan na rin sa Biblia. That ye may meet in mine house. Amen. Meet in mine house. Sa letter A, lagyan natin yan. To provide meat in mine house. Amen. Meet in mine house. Ano yung meat? Para to provide the needs, mga pangailangan ng simbahan. Amen. May panggastos ang simbahan. Yan ang mga tithings natin. Yan po ay panggamit sa mga pangailangan. Sa mga workers, sa mga staff. Sa mga panggasolina, pang soul winning, sa mga pagkain, ng mga soul winners. Amen. Every Saturday, may nagpapakain tayo rito ng mga soul winner. Amen. Nung kahapon, ako ang nagluto. Kaya hindi ako makasama sa soul winning kasi akong tagaluto nila. Amen. Nilutoon ko sila ng may gata. Na may langka, may munggo. Amen. Pagkatapos, pawis na pawis ang mga kumain. Amen. Kaya kapatid, mayroon pang mga tuyo. Akala ko, sabi ko, tag-isa lang tuyo. Kasi sabi ko, marami na yan. Yung pala, hindi pala tag-isa, tag-5. Tagli-5 ang bawat soul winner. Because sa sunod,
Kung ilang kaluluwa ang naligtas, yun lang, isang tuyo. Pag isang naligtas, isang tuyo. Amen. Kaya mga kapatid, to provide the meat in mine house, to provide our needs, mga maintenance ng sasakyan, magagamit natin. Amen. No. Mga bills, mga kapatid, mabayaran natin. Napakaraming bills ngayon, kapatid, na binayaran natin. May internet, may electricity, may ano pa ba yan? Water bills, puro na mga due date. Amen. Praise God. Lord, provide me to, Panginoon. Sana hindi dumating mo na yung miracle ko kasi wala pa kaming pambayad. Pinagpipray namin yan. Pag wala pang bayad, Lord, umulan ka ng malakas kasi disconnection na. Para yung mga taga-putol hindi makarating. Praise God, hindi naman nakarating. Sobrang ulan eh. Amen. Sunod na araw dumating, nakabayad na tayo. Amen. Kaya praise God, mayroong magamit ang gawain ng Diyos. Amen. May magamit ang simbahan nating kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Yan po ang purpose, ang principle ng tithing. To provide meat in mine house. And sabi dyan, Malakay 3:10. Ano pa? Malakay 3:9. Tama ba yun? I-plus mo sa TV. Yan. There will be meat in mine house. Prove me now if I will not open the windows of heaven. Amen? Ano yan, letter A? To provide meat in mine house. Ano pa? To open the windows of blessing. Amen? Bubuksan ng Diyos ang mga ano yan? Hindi pintuan. Bintana. Amen? Para masilip mo na ang blessing. Ay hindi ka nagbigay. Kahit silipin mo, kahit butas na maliit, hindi. Sarado. Wala. Amen? Makita natin. Prove me now. Sinabi pa ni Malakay, prove me now. In fact, hindi natin kailangan ang Diyos i-prove because God is already proven in our life. Sa mga nagpa-practice ng tithing, proven na ang Diyos sa atin. Amen? Kaya hindi natin kailangan i-prove. No. Dire-diretso na natin gawin, kapatid. Anong number one? Ang kasunod niyan? To provide meat in mine house. To what? To open the windows. And pour out blessing. Amen. Yan palang letter B. Pour out blessing. Ano sabi diyan? Kasi pag nagbigay ka, mabuksan ang langit. To open the windows of heaven. Ang sunod niyan, pag magbigay ka pa ng offerings, yan na, to pour out God's blessing. Amen. Makita natin, pag sundin mo ang prinsipyo ng tithing, magbubukas ang langit. Pag nagbigay ka ng offerings, ano yan? Faith promise, love offering, ano pang mga offering yan, kapatid? Yan po ang offerings. Diyan, ibubuhos na ng Diyos ang pagpapala niya. He pour out the blessing. Yung tithing, nagbubukas pa lang. Amen. Ihanda pa lamang ang blessing. Pag nagbigay ka ng offerings, iyon na, malalaglag na ang blessing. Kaya nagtataka ka, hindi pa nahulog ang blessing. Kasi nandoon lang nakabukas. Para malaglag yan, magbigay ka ng offerings. Amen? Yan ang mga faith promise ng Panginoon. Alam mo na marami tayong babayaran. Oo. Marami tayong babayaran. Sabi ko, Lord, ano kaya ang matugunan ang lahat? Nakalinyay. Oo. Mamamigraine ka pag binasa mo lahat. Oo. Lord, ito nang kailangan. Oo. Binigay sa akin ng Panginoon ng sekreto. Oo. Binigay sa akin ng offerings. Magbigay ka ng offerings. Sabi ko, padalan natin ang lahat ng mga missionaries. Faith promise offering. Lahat ibigyan natin. Meron tayong isang church na nangailangan sa property. Oo. Kailangan din natin ng pera. Kailangan din nila. Pinadalan ko agad ng 3,000. Pinadala ko sa Palawan. 3,000. Pero marami tayong babayaran na kalinya.
Yan ang sekreto ng Panginoon eh. Para mabayaran ko ang lahat ng babayaran, mag-offerings tayo. Ang church natin. Aba, nang pinadala natin kapatid. Tuwang-tuwa ang pastor. Pastor, salamat po. Next week, magda-down na kami ng aming lupa. Magda-down na kami ng lupa. Magbabayad na sila. In fact, nakapag-down na sila, madaragdag pa ulit sila. Tuwang-tuwa yung pastor. Amen? Praise God. Nung napadala ko na. Praise God. Tiningnan ko yung mga bills, bayad na lahat. Praise God, bayad na lahat. Yung iba, 5 digits. Karamihan, 5 digits. Konti lang ang 4 digits. Amen? Pinakita ko sa kanila, anak ko. Pinakita ko sa mga anak ko, tingnan yung mga bills nating babayaran. Muntik lang mag-collapse. Muntik lang atikihin yung, sabi ko, wag na, bigyan natin sa Panginoon. Baka atakihin ka. He will pour out the blessing. God's blessing. Pour out blessing. Yan po, makita natin sa Malakay chapter 3 verse 10. To open the windows of heaven. Yan ang tithes. Ang kasunod, to pour out a blessing that there shall be no room enough to receive it. Amen. Makita natin. Yan ang mga sekreto ng principle of tithing. Yung letter A kanina, ano yung letter A? Open the windows. Admit in mine house. Para matugunan pangailangan nating simbahan. Ng letter B, to open the windows. Lagyan nyo lang to open the windows mo na yan. Letter C, to pour out blessing. Number 3, number 4, letter D. Nandyan din, no? Saan ba yan? Sana verse 10, 11. Verse 11. Tingnan natin sa Malakay chapter 3, verse 11. Rebuke the devourer. To protect God's blessing. To protect your blessing. Amen. Sama natin makita. Ayan, verse 11. Yan ang prinsipyo ng tithing. I will rebuke the devourer. Ano yan? Protection. To protect your blessing. Amen. Yung mga blessing na naiwan sa iyo, yung 90%, iingatan ng Diyos kanyang proteksyonan. What a blessing, amen? To protect the devourer. Yan. Hindi. Yan. Letter D. To protect the devourer. Ay, ano pa? Tama. The blessing. Mali pala. To protect your blessing. Amen. Yan po. Bakit? Because God will rebuke. Yan ang tama na. The devourer. Minsan, iba-iba sinasabi natin dito eh. Yung diablo, inano niya. Dinadivert niya yung mga salita. Amen? Sipin mo yan. Buti na lang may sinabi kayo. To protect your devourer. May mali pala yan. To protect your blessing. Amen? To rebuke the devourer. Amen? Devourer. Sinong devourer? Si Satan. Anong sabi ng John chapter 10 verse 10? The thief cometh not to steal, to kill, and to destroy. Amen. To steal. Ang si Satanas, to steal. Amen. Makita natin, si Satanas, wala iyang trabaho. Satan is jobless. Anong gawa ni Satan sa atin? Nakawan ka. Amen. Tandaan natin, si Satanas ay hindi yan pumapasok sa kumpanya para may magkaroon ng sahod. Nag-aabang yan ng mga sahod ng mga anak ng Diyos. Satan is jobless. Walang trabaho yan. Ikaw ang aabangan yan. Sinong abangan niya? Yung hindi nagbibigay ng tithes. Sabi ng Bible eh. Amen? Ang sabi niya, to protect the devourer. Steal and to kill. Kita mo, pag hindi niya makuha, pag mabagal ka pang magbigay, kapatid, sa devourer, sa snatcher, sa holdupper, baka nga tutuluyan ka pa. Amen? Nakita natin doon sa Manila, yung
nag Amen. Satan will rebuke. Amen. I-rebuke niya ang mga devourer, yung mga nangunguha ng blessing. Devourer. Yan po, no? Maraming mga devourer sa buhay nating kapatid pag hindi tayo magbigay ng tithes. Amen. Ano mga devourer natin? Mga snatcher, mga hold-upper. Amen. Ano pa? He will rebuke sickness and diseases. Amen. Oo. Ay dapat, nagkakasakit ka na dapat. Oo. Pero i-rebuke niya ang karamdaman. Bigla ka nahilo. O, pinagaling ka ng Diyos. Hindi natuloy ang pasikap mo sa doktor. Alam mo naman ang doktor, pag nagtanong, pera na. Magsulat, pera. Pag alis mo, magbabay ka sa doktor, pera. Dadaan ka sa sekretary, pera. Kasi may babayaran ka doon sa sekretary niya. Pero gini-rebuke ng Diyos. Oo. Na dapat mayroon kang karamdaman. Amen? God, activate your immune system. Amen? Aba, bibigyan ka ng Diyos na palakasin niyang immune system mo. Amen? Kahit hindi ka nakainom ng sagip, malakas pa rin ang immune system mo. Ay lalo kung nakainom ka. Amen? God will give you extra strength. Amen. Kahit may high blood ka, pero hindi papayag na ikaw ay may stroke. Amen. Isipin mo yan, ano? 180 over 120. Oo, hindi ka pa na-stroke. Si Pastor Ike, ang kanyang blood pressure nung last meeting namin nagano doon sa mga pastors, ang kanyang blood pressure 200 over 120. Pero praise God, no? Nalangin kami lahat. Amen. Biro mo yan, 200 over 120. Ang normal lang kapatid, ang 120, cholesterol yan. Ang normal dyan, 80. Ay, 120 ka. Amen. Ay, mataas ang 120. Delikado ang 120. Kahit sa mga driver, pag ang 120 na ang milyahe, manalangin na kayo. Amen. Mabilis na yan. Hindi mo na kayang kontrolin yan. Pero praise God. Amen. Oo. Hinaprotect ka ng mga sickness. Amen. Nung karamdaman. Amen. Hindi ka pa rin na-stroke, hindi ka pa rin na-heart attack, na ang 150, 160 na ang iyong blood pressure. Hindi ka pa nagpapacheck up, wala ka pang iniinom na maintenance. Pero you are still alive today. Malakas ka pa rin, nagsisimba ka pa rin. Blessing yan, kapatid. Yan ang gawa ng pagbibigay natin ng tithing. Amen. Kung hindi tayo nagbibigay ng tithing, bigla ka lang nahilo. Dinala ka sa ospital, may babayaran. Amen. Oo. Bigla ka na lang magsumpong ang tiyan mo. Amen. Dinala ka sa ospital. Nagpa-check up ka, nag-swab test ka, 3,500 ka agad. Oo. Hindi ka pa na-check up. Mambayad sa doktor, 600. Oo. Laboratory, 1,800 lahat. Bibilangin mo lahat yan, kapatid. Binigyan ka pa ng gamot. Magkano? Lahat, 25,000. Oo. Nasumakit lang tiyan mo. Nasamantala, ang gamot, Gatorade lang pala. Ang 3 Gatorade lang resita. Gagaling ka na. Napunta ka pa sa doktor, ang resita ng doktor, Gatorade lang. Minsan kami pumunta sa PGH, 3, lahat sila ay nasakit ang tiyan, nag-alburuto, dinala namin sa PGH. Oo. Tagal ng pila namin. Oo. Pagkatapos, resita ng doktor,
Oh, 3 Gatorade, bawat isa. 3 Gatorade. Uwi kami. Gatorade lang inom ng 3. Pag umaga, magaling na. Oo. Kung hindi maayos ang doktor, naku po, marami, laboratory kayo. Lahat. Oo. Pati yung hindi pa dapat i-laboratory. Amen. Maraming babayaran na ang resita ay Gatorade lamang. Amen. Yan po mga kapatid. God will rebuke evil things, kapatid. Hindi siya papayag, kapatid, no? Marami siyang i-rebuke. Amen. Sa mga nagmumotor. Amen. Dadaan ka sa checkpoint, ay bigla na lang natapos ang checkpoint. Nag-uwian na mga pulis. Dumaan ka. Amen. Bigla na lang sila nakatapos ng picture, umuwi na sila. Anyway, mga kapatid, pag natapos ang picture, uwi na yun sila. Ay nakataon ka, hindi ka nagbigay ng tithes, ikaw na picturean. Kinuha ang lisensya. Lahat ng violation nasa iyo na. Kinarga. Amen. Bakit? Hindi mo na ibigay ang tithes. Amen. Kaya kapatid, no? I-rebuke niya ang mga nanguhuli. Amen na, dapat may babayaran ka na, mahuli ka na, pero ini-rebuke niya, kapatid. Marami siyang sawayin, kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Maksidente ka, praise God. Praise God na muntik ka lang masidente. Muntik-muntikanan lang lagi. Si Kokoy nakabangga ng kotse yan. Si Kokoy, sampol ko yan si Kokoy. Kasi may naksidente, saan yung sa may daang hari, may nagbanggaan. Tiningnan niyang yung mga tao nag-isyoso, mga kotse, naminto muna. Yung kotse na maminto, si Kokoy, nag-isyoso din. Nabangga niya yung nanonood. Basag yung mga ilaw. Amen. Binigyan lang ng, sabi niya, tawag ka lang sa number, ganito. Tapos, nung hapon, binigay na ni Kokoy ang kanyang offering. Pastor, ang offering ko, ibibigay ko na. Ito na. Nilagay niya, puro mga 5 pesos ang dami. Binigay niya. Bakit ka ngayon ko lang wala pa namang service, Pastor? Wala pa namang service, Koy. Sabi niya, baka tumawag yung nabangga kong kotse. May bigay ko pa doon sa, Ayan, sa Malincheta, binigay niya sa paggawain ng Panginoon. At pinagpipray namin, Lord, nawa Panginoon hindi natatawag, Panginoon, yung mga nabangga ni Kokoy na kotse. Lord, nawa yung papel na binigay ni Kokoy na number, nawala na yan. Nawala nga. Hindi na tumawag hanggang ngayon. Lagi ko nila, Koy, tumawag, Koy. Wala. Sabi ko, baka yung 1/4 na binigay mo na papel na nalabanan ng asawa noon. Nawala na. Amen. Binigay niya na sa Panginoon. Yung pala, yung offering niya, naka-stack na sa bahay. Amen. Nabangga niya yung kotse. May babayaran dapat siya, ipa-repair. Pero hindi tumawag. Number lang binigay niya. Ng cellphone number niya. Oo. Kaya salamat. Blessing po yan. May babayaran ka na. Malaki ng babayaran mo. Nawasak na yung ilaw. Maraming panggasgas ang kotse. Pero hindi ka nakapagbayad. Amen. Bakit? Binigay niya sa Panginoon. Amen. Kaya maraming mga protection ng Diyos sa ating kapatid. No? Marami. Amen. Na unexpected na mga blessing ng Panginoon. Amen. Oo. Minsan, nawalan ako ng gasolina. Amen. Yung jeep natin, nawalan ng gasolina sa MCX. Nakita nyo yung papuntang yung paliko-liko doon. Naku, delikado. Doon naubusan ng jeep. Amen. Sabi, nalangin ako sa Panginoon, Lord, sana makarating sa dulo. Kasi hindi na umandar eh. Amen. Naubusan pala ng gas yun. Hala, dire-diretso, yaan ko lang. Oo. Hanggang makakuha ko ng nakaparking, doon pinapark. Binuksan kagad ang tangke. Yun. Wala nang maamoy na gasolina. Wala na palang gas. Amen. Kaya kapatid, doon na madidisgrasya ka na. Pero, nandyan pa rin ang gabay ng Panginoon sa atin.
Amen. Ang isip ko agad, Lord, sana hindi ako madisgrasya, Panginoon. Oo. Yung tithes ko, Panginoon, nabigay ko na. Nabigay ko na yan, Panginoon. God will protect sa ating kapatid. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Oo, nandyan na, maplatan ka na. Ang jeep natin, naplatan lagi dyan. Amen? Nung isang araw, naplatan yan, dyan na lang sa covered court. Amen? Di na nakarating dito. Sumabog na yung gulong. Amen? Oo. Sabi ko sa kay Joka, tsaka kayo, sabi ko, bakit dyan kayo nagpa-parking sa covered court? Pagalitan tayo. Sabi niya, flat na yung gulong. Praise God, amen? Lagi naubusan ng gas yan. Amen? Hanggang dyan lang din sa court. Hindi na nakarating dito. Amen? Nakakauwi lagi, amen? Yan po, mga kapatid. Nandyan ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Amen? Pag tayo magbigay ng ating tithes and offering to the Lord. Amen? Naku, tithes lang pala tayo. Hindi pa tayo sa number 2. Amen? Sige, number 2 konti. Number 2 konti, bigyan ko kayo ng... Number 2, the principle. Number 2 ka na, principle of tithing. Number 2 naman na point, the practice of first fruit. Pag i-practice mo ang first fruit, kapatid. Oo. Bakit tayo nagbibigay ng first fruit? Dito po sa Proverbs chapter 3, verse 9. Ayan. Practice the first fruit. Para makuha natin ang more blessing from God. Ano sa Proverbs chapter 3, verse 9? Amen. Kaya ninadandaan ko lang ang pag-preach nito. Amen. Kasi marami kasi mga speaker nagagalit na. Kailangan daan-daan lang. Amen. Para maunawaan natin ng maayos. Amen. Bakit tayo nagbibigay? Nagpa-practice ng first fruit. Proverbs chapter 3 verse 9, nandyan din. To honor God. Hindi tayo nagbibigay ng first fruit dahil mayroon tayong building project. Maraming simbahan, kapatid, yari ng kanilang building. May campsite na. May mga ano-ano ng building. May covered court na sila. Pero bakit sila nagpa-practice pa rin ng first fruit? Why? Because they want to honor God. Honor the Lord. Amen. Hindi tayo nagbibigay ng first fruit dahil tayo may building project, may lot project, may commitment tayo sa ano-anong sa simbahan. Ang practice natin sa first fruit is to honor God. Yan ang Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord. Yan lang. Wala naman sinabi, honor the Lord because you are building project, lot project, kayo bibilin, mag-honor kayo sa Panginoon. Wala. Kaya ibig sabihin, kahit wala tayong project, wala naman tayong gagawin, we need to honor God by our first fruit. We need to practice first fruit. Amen? Yan lang po, no? Yan ang purpose ng Panginoon. Honor the Lord in the sunshine of first fruit. Will increase. Bakit? Why we practice first fruit? Because that is the command of God. Honor. The command of God. Utos ng Diyos eh. Amen. Pag utos ng Diyos, isundin natin. Amen. Command ng Diyos eh. Honor. Hindi naman sinasabi na, please honor the Lord. Wala nang sinabi. Diretso ka agad. Honor the Lord. Diretso na eh. Wala nang pakiusap. Command pag walang pakiusap. Kasi may pakiusap, nilagyan pa yan ng please honor God. Wala na. Diretso na. Amen. Practice. First fruit. Amen. Yan po, from Old Testament, going down to New Testament. Amen. We need to practice first fruit. Kasi ang idea nito kapatid, sa Old Testament, every year, nagbibigay sila ng first fruit. Yearly. Amen. First crop, binibigay nila sa Panginoon. Ang first crop. First harvest of the year. Crops. Amen. Ibig sabihin, wala namang tayong crops ngayon. Ang ginagawa natin dyan, kinoconvert natin sa first income. First salary. Amen. First salary.
Equivalent to 1 month salary, binibigay natin sa Panginoon. Amen? Pastor, paano kung naglalabandira ako? Hindi kwentahin mo, magkano isang linggo mo? 1,000 isang linggo mo, ay 4 beses ka sa isang buwan. Hindi, i-times mo, hindi 4,000. Hindi, ang first fruit mo ay 4,000. Madali lang kwentahin. Amen? No. Pastor, wala akong salary. Wala akong income. Mas madali ang kwentahin. Wala tayong kwentahin. Amen? Wala eh. Wala kang kwentahin. Mas madali. Anong piliin mo? Wala kang income o may income? Mas maganda may income. Amen? Yan po. May yan ang mga first fruit sa mga pananim. Sa mga hayop naman, firstlings ang tawag. Ang unang ang firstborn of animals, binibigay nila sa Panginoon. Amen? Halimbawa, 10 biik, may biik ka 10. Yung first dyan, para sa Panginoon, ang unang biik, ibigay mo sa Panginoon yung the best. Yan. Yung mataba, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Yan. Yan ang first. May baka, mga tupa, ibigay mo yan ang pinakauna sa Panginoon. Amen? Una, ibigay mo kagad ng panganay. Yan. Hindi yung pang-10. Yung 10, napilay na. Kasi inaapakan na ng siyam. Ito na lang ibigay natin sa Panginoon. Kasi pilay-pilay. Hindi po ganun, kapatid. Yan po, kapatid, firstborn. Sino nag-practice ng firstborn? Panginoon. Amen. In Luke chapter 2, verse 7. Amen. Jesus is the firstborn. God the Father. Amen. Send His Son, Jesus Christ, the begotten Son, the first Son, Jesus Christ. Siya po ang unang first fruit para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, first fruit, the Son of God the Father. Binigay niya para sa atin, para tayo makinabang, kapatid. So, God honor first fruit. Amen. First fruit, ibigay natin yung the best. Amen. Mga panganay, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Minsan, yung mga bunso, binigay natin kasi pasaway na. Mga spoiled na. Tamad na. Amen. Matagal matulog. Matagal magising. Yan na, ibigay na. Mag-Bible school ka na. Tamad ka rito sa bahay. Doon ka na lang sa Bible school. Doon ka na lang sa church. Amen. Kaya wala, mga kapatid. Kung saan yung mga walang pakinabang, bigyan natin sa Panginoon. Ibigay natin the best sa Panginoon. Amen. Kasi kung saan ang mga black sheep, yun ang ibigay natin. Oy, black sheep ka, pasaway ka sa bahay. Magpastor ka na. Anong ito tayo na simbahan yan? Amen. Puro kambing ang membro. Amen. Kasi black sheep ang pastor. Amen. Dapat ibigay natin the best, kapatid. The best of your increase, ibigay natin sa Panginoon. The best of your promotion, the best of the first fruit of your business, your job, your work, anything, bigay mo sa Panginoon. God honor first fruit. Amen. In Genesis chapter 4, verse 4, kapatid, Abel and Cain, makita natin. Abel, binigay niya ang sheep, kapatid. Binigay niya ang sheep. He offered the sheep. In Genesis chapter 4, verse 4. And Abel, he also brought of the firstlings of this flock, of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel to his offering. Anong respect? God honor our first fruit offerings if we give our firstlings. Amen? May S, firstlings, marami siyang mga firstlings. Amen? Siguro mga baka ito, mga tupa, kaya firstlings of the flock, and of the fat thereof. Binanggit talaga sa Biblia. Yung mga matataba, ibinigay niya. Ikaw payat, wag ka. Ito, mga taba, yan ang ibigay natin sa Panginoon. Amen. Hindi ko sinabi yung mga Kristiyano na payat. Firstlings of the flock. Maliwanag, kapatid, wag kayong ma-open. Firstling of the flock,
Hindi ikaw ang tinutukoy dyan. Makapag-uwi mo mamaya, open ako kay pastor. Dahil sa payat-payat ako, hindi na ako pwede sa Panginoon. Pwede ka, kapatid. Walang pili ang Diyos. Payat, mataba, lahat pwede gamitin ng Diyos. Pero ang first fruit natin, dapat taba. God honor. The fattest, no? The biggest, yan ang ibigay natin sa Panginoon. Huwag tayo minayang sa Panginoon. Kapatid. Because God honor our first fruit. Alam mo si Cain, nagalit ang Diyos. Diba? Verse 5, nagalit ang Diyos. Cain offering, he had not respect. Tingnan natin. Hindi tinanggap. Ay, magbibigay ka lang naman. Tapos hindi tinanggap, sayang na lang. Huwag ka na lang magbigay. Hindi naman tinanggap eh. Merong offering ni Cain. Cain and his offering. Tingnan yung mga verses na yan ha. Kanina kay Abel, firstlings may S. Alam naman sa English, ang S marami. Ay kay Cain, fruit. And Cain to his offering. Offering lang. Walang S. Isa lang. Bulok-bulok pa. Amen. Panis-panis pa, sira-sira pa, binigay, pilay-pilay pa. The fruit of the ground. Fruit of the ground ang binigay niya. Amen. Yung binigay niya, yung walang dugo. Si Cain, binigay niya talaga may dugo. That sacrifice. Ibig sabihin, Abel gave sacrifice. Si Cain, walang sacrifice. Kaya, hindi tinanggap ng Diyos. Amen? Kaya gusto nang tanggapin ng Panginoon, ibigay mo the best sa Panginoon. Pag natuwa ang Diyos, kapatid, sigurado, oo. Pagpalain tayo ng Diyos. Patawain mo ang Diyos, kapatid. Honor the Lord. Amen? Oo. Maging sa honor ka ng magulang, amen? Oo. Pag na-honor ka ng magulang, pag nagbigay ka, may binigay ka, yun, nakangiti na. Amen. Yan po, kapatid, no? Yan ang principle, the practice of first fruit. No? Bigyan natin the best sa Panginoon. No? Yan ang dahilan. Practice first fruit. Amen. The best ay bigyan natin sa Panginoon. It honor our God. Kung hindi natin ibigay the best sa Panginoon, ibigay natin ang mga leftover sa Panginoon, ano mangyari? We dishonor God. Amen. But God told us to honor the Lord. Honor the Lord. Amen? Pag hindi natin naibigay, mali-mali ang bigay natin. Oo. Matira-tira binigay natin. Masira-sira binigay natin. We dishonor God. Hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Number two na. Okay. Ano pala? Practice first fruit number 2 to letter A, no? To honor God, no? Anong kasunod? God supply beyond our needs. Proverbs 3:9, anong nandyan? Honor the Lord with thy substance. In verse 10. Anong verse 10? So shall thy barns filled with plenty. Plenty. Supplies beyond your needs. Plenty. Sobra-sobra ang blessing ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, more blessing. Because God supply beyond your needs. Amen. Higit sa iyong pangangailangan. Amen. Pag ibigay natin ang mga first sa Panginoon. Amen. Ano ang example natin sa pagbigay ng first? The illustration, Bible character. Character ay bigay natin. Yung widow woman in 1 King chapter 17 verse 9. Pasadaan natin konti. 1 King chapter 17 verse 9. The widow woman is the great example. Lagi niyo narinig yan sa message ko. Arise, get thee, Sarapet, which belong unto the side, to Sidon, and dwell therein. I have commanded the widow woman to sustain thee. Ano pang kasunod? Sabi dyan.
Ang sabi diyan, yung may nakalagay diyan, first, give me first, fear not. Ang sabi diyan, ayan diyan na, verse 13, kapatid. Yan ang first fruit ng widow woman. And God supply beyond the needs of this widow woman. Amen. Why? Because she gave little cake first. Little cake lang. Maliit lang ang kanyang binigay. Pero first. Amen. Ibinigay niya ang the best, kapatid. Kasi yan lang talaga eh. Maliit talaga. Pero yan lang talaga. Little. She gave 100% first eh. And bring it to me. Yan ang command ng Panginoon kay Elijah. Sabihin mo sa widow woman, ibigay ang kanyang first na little cake. Ibigay niya yan sa akin, sa gawain ng Panginoon. Amen? So makita natin, handful meal, binigay niya. Little oil, kapatid, ay binigay niya. Ano nangyari? God's supply. Saan natin makita yan? No? Verse 12, no? Yung sinusupplyan siya naman ng Diyos. Oo. Barrel of meal, in verse 14, shall not waste, neither shall cruse of oil, until the day of the Lord sendeth the rain upon the earth. No? Shall not fail. Sipin mo yan. The cruse of oil. Oh. Fail. Ano ibig sabihin? Hindi pumapalya ang blessing ng Panginoon. Hindi nauubos ang blessing ng Panginoon. Every time pumupunta sa kusina, may langis, may harina. For 3 years, kapatid, supply ng Panginoon, hindi siya naubusan, kapatid. Yan ang miracle ng Diyos, kapatid. If we give our first fruit, if we practice first fruit, ang milagro ng Diyos, kapatid, God will multiply the little cake na yan, kapatid, minultiply ng Panginoon yan. More than 3 years and a half. Sabi nila, did it many days. Ang isang meal, many days, God supply beyond our needs. Kaya yung lagi kong sinasabi, we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng lampasan ang Diyos sa pagbibigay. Maliit na cake ang binigay ng Panginoon, na binigay niya sa Panginoon, ang widow woman, napakaraming cake, many days, ang binalik ng Panginoon. Amen. In verse 15, bakit? Verse 15, because she went and did. Bakita natin, verse 15. She went and did according to the saying of Elijah. Amen. Sinunod niya kung ano ang preaching ni Elijah. Nag-preach Elijah, give your little cake first. Amen. Sinunod niya. She did. She went and did according. Sinunod niya talaga exactly kung anong sinasabi ang preaching ni Elijah. And she and he and her house did it many days. Amen. Hindi lang widow woman ang nakinabang, he and her, ang kanyang pamilya and her house. Ibe-bless ng Panginoon. Biro mo yan, buong pamilya kayo, ibe-bless ng Panginoon. House eh. Hindi lang widow woman ang pagpalain ng Diyos. Buong pamilya, ibe-bless ng Panginoon. Amen? Yan po ang sekreto ng pagpapala ng Panginoon. Last ko na lang itong hindi ko natatapusin. Isunod na lang natin. The next illustration, Bible character. The boy, the lad, in John chapter 6. Ano binigay niya? This boy gave his first lunch. Ano yan? First pack of lunch ang binigay na naman niya sa Panginoon. Amen? Pack of lunch. Oo. May nakalagay, may tinapay doon, may tilapia ng kanyang
binabaon ng kanyang nanay. Amen. No, lagi natin marinig kay Pastor Ed itong preaching. Na ang nanay naganda ng baon. Ayaw pa ng anak. Ay dalhin mo. Baptis yan ang atinan mo. Mahaba ang preaching yan. Magugutom ka doon. Magbaon ka. Itong tilapia. At tinapay, dalhin mo yan. 5 tinapay at 2 isda. Amen? Binigay niya. Sa pangailangan, doon mismo. Amen? Nakita natin? He gave his 5 loaves and 2 pieces to the Lord. He gave 100%. First, pwede niya may bigay, kaati mo na kami. 3 tinapay lang sa inyo. At isang aking isda. Sa inyong isda. Hindi. Binigay lahat sa Panginoon. Small pa, binigay. Pwede mong sabihin yan, maliit lang nga ito, ibibigay ko pa. Okay sana kung mga talakitok ito. Tuna. Bibigyan ko kayo ng isang guhit. Ay, maliit pa ito. Tapos ibibigay ko pa. Pero mga kapatid, He gave by faith His first pack of lands to the Lord. What happened? No. Ito na. Kaya sabi ko, God supply beyond our needs if practice first fruit. Amen? Ano yan? Saan natin makikita? In John chapter 6 verse 12, 6 verse 12. Yan na. Dito ko na tatapusin ang mensahe mo na. Tuloy na natin sa sunod. Anong kasunod? Ang isda binigay 5 loaves and 2 pieces. Ano ang blessing? Sobra-sobra. Verse 12. Basahin natin ang verse 12. And when they were filled, busog sila. Napakain, ginamit ng Diyos ang 2 isda at 5 tinapay. And He said to His disciples, gather up the fragments that remain. Fragments, ibig sabihin, surplus. Sobra ang blessing. May sobra pa ang blessing ng Panginoon. Yan sabi ko, God supply beyond our needs. May fragments pa, may sobra pa, may remain pa. Nothing be lost. Ang sabi ng verse 13. Sabi ng mga disciples. Sabi ng Panginoon sa disciples, mga disciples, ipunin nyo na ang mga sobra, mga surplus. Busog na sila. Hindi na sila magti-take out. Yung iba kasi hindi pa baptist. Kasi mga baptist, magti-take out pa. Kakain na, magti-take out pa. Pag hindi na ubos, take out. Ito hindi. Sabi ng mga Panginoon sa disciples, i-gather ninyo. Ginather 12 baskets. Tuwang-tuwa naman ng mga disciples. Amen? Siguro 12 basket, tag-isa sa atin. Alam ko na. 12 tayo tag-isa. Naku po. Yung sabi ng Panginoon, ang 12 baskets, i-deliver ninyo yan sa bahay ng bata. Ayun, nalungkot ang mga disciple. Sabi ng Panginoon, ano kayo, hello? Ang bata ang nagbigay, kaya siya dapat ang makatanggap ng 12 basket. Kayo, tagadala lang. Ayun, kaya minsan, tagadala lang tayo. Amen. Nagde-deliver lang tayo, pero hindi sa atin ang blessing. Bakit 12 basket sa bata? Kasi siya ang nagbigay. Ganon ang mathematics ng Diyos. 5 plus 2 equals 12. Di ba tama? Iwan ko lang sa inyo. Kasi 5 tinapay, 2 isda equals 7. 12 basket pa. Amen. Maliit lang na baunan yan. Naging basket na. Ganon ang Diyos. God supply beyond our needs if we practice our first fruit. Amen? Letter A, to honor God. Number 2, to supply beyond our needs. Gusto mong supply higit sa ating pangailangan? Yan, practice mong first fruit. Amen? Yan ang sabi ng Bible. Barns filled with plenty. Supply beyond our needs. The widow woman supply beyond her needs. This boy supply beyond his needs.
Amen? Ganon ang gagawin ng Diyos sa atin. Amen? The God of this boy, the God of this widow woman, is the same God that we are serving. What we need is to practice how to get more blessing from God. Subukan niyo lang, kapatid. Kasi ang mga kapatiran, nasubok na. Hindi na sila magsubok. Ipapatuloy na lang, kapatid. Patuloy na lang natin. Ako man minsan, hindi ako nagbibigay ng first fruit. Nag-first fruit ako nung panahon. Oo, hindi ko pa naibigay. Marami akong mga utang. Hindi pa ako nagbigay ng first fruit. Yung pala ang sekreto. Kasi hindi maliwanag sa akin yung pagpaliwanag. Basta magbigay ka lang first fruit, okay lang. Hindi ganito ang pagpaliwanag ng preacher sa akin. Kaya ginawa kong dahan-dahan lang para tayo nagba-Bible study. Para makuha natin, masungkit natin ang maraming pagpapala ng Diyos sa atin. Marami na tayong spiritual blessing. Ang kasunod niyan, material, financial blessing. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, added unto you. More added unto you. Blessing from God. I hope you learned something tonight. Mga pa lamang yan. Introduction pa lamang yan. Kaya tayo po ay manalangin na sa Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, salamat po, Banal na Espiritu, sa gabay niyo sa amin. Pinakita niyo sa amin ng mensahe, how to get more blessing from God. Marami na po mga kapatid na pinagpala, pero ang nais ng Diyos, lalo pa tayo pagpalain ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Proverbs chapter 3 verse 13, happy is the man that getteth understanding. Maging masaya ka sa buhay mong Kristiyano. Ma-enjoy mo ang blessing ng Panginoon kung makuha mo ang understanding. Kaya nga sabi ni Solomon, happy is the man that getteth wisdom and understanding. Pinakita na po ng Diyos ang mga wisdom and understanding. Ang gagawin na lang natin, kapatid, i-practice natin ang mga prinsipyong ito. The principle of tithing and the practice of tithing. Yan ang magdadala sa atin ng marami pang pagpapala ng Diyos sa atin. Maging masaya kang Kristiyano kung tayo pagpalain lalo ng Panginoon. Hindi lang po spiritual, kundi kasunod din ang material at financial blessing. Kaya bang tinutugtog at panyaya, if you want to follow the principle of tithing, honor God, to that meat in mine house, to provide meat in mine house, to open the windows of heaven, to pour out a blessing, to protect your blessing. He will rebuke the devourer if you practice tithing. If you follow the principle of tithing, and if you practice first fruit giving. Bakit tayo nagbibigay ng first fruit? Because we want to honor God. If God is honored, pagpalain po tayo ng Panginoon. Give our best, give our first to the Lord. And God supply beyond our needs. So shall by barns filled with plenty. God supply beyond our needs, like widow woman. Hindi nagkulang, hindi nagutom, hindi naubusan ng supply. More than 3 years and a half, pinagpala sila ng Diyos. Buong pamilya pinagpala sila ng Panginoon. Like the lad, he gave also 5 loaves and 2 fishes. He gave his first pack of lands to the Lord. What a blessing! 12 baskets. Reward ng Panginoon. Kasama ang kanyang family. May reward pati ang kanyang mother na naganda. Ang buong pamilya, pinagpala sila ng Diyos. Sige po. Ang nais ng Diyos, God will bless you more. Sige po. Kasapin na tayo, Panginoon. Kasapin natin.
Dakilang Diyos, thank you God for your great message. Thank you for the wisdom that bestowed upon the servant. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God, making commitment to be faithful, to follow the principle of tithing, and to practice first fruit. Salamat, Panginoon. Salamat sa katotohanan mula sa imong salita. Lord God, what we need is to practice this principle para kami makakuha pa ng more blessing from you, Panginoon. We believe na kami pinagpalaan ninyo, Panginoon. Marami na kayong blessing na pinagkalob sa amin, as well as also spiritual blessing that money cannot buy, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mensahe namin narinig, nawa mag-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sa lahat sa manak niyo lumuhod, lumapit, pagpalain po sila, Panginoon. Ang lahat ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.